Napangiti si Doreen nang sa wakas ay maluto ng nilaga niyang itlog. Kanina pa siyang nagugutom at wala namang iniwang pagkain ng kanyang amo. Kaya tiis uli siya sa pagkain ng nilagang itlog. Dalang 2 itlog na bumalik siya sa kanyang silid. Mabuti na lamang din at may natira pa sa tinapay na binili niya nung nagdaang araw. Pagkaupo pa lang sa sahig ay kaagad na siyang kumain. Kaninang umaga pa kasi ang huli niyang kain, kaya sobra na ang pangangatal na kanyang nararamdaman. Pero sanay na siya sa ganung buhay. Swertihan na lang talaga kapag inabot ng kabaitan ng amo niya. Talagang iiwanan siya ng pagkain. Habang kumakain ay muli na naman niyang naalala ang madalas sabihin ng namayapang lola. Apo, mahirap din na magtrabaho sa abroad. Maswerte ka kung mabait na taong magiging amo mo. Kaya mas maganda kung dito ka na lang sa Pilipinas magtrabaho. Kung magkaroon ka man ng problema, madali ka ring makakauwi sa bahay. Yun ang palaging sinasabi ng lola niya sa tuwing mababanggit niya rito na pangarap niyang makarating at makapagtrabaho sa ibang bansa. Sayang din kasi at malaki ang kitaan. Kumpara sa Pilipinas na marami na ang requirements, ay napakaliit naman ng sahod. Tama ka Paula. Mahirap nga din eh. Pero kinakaya naman po para kay nanay. Pinunasan niya ang mukha na nabasa ng luha. Kanina pa pala siyang umiiyak. Nang matapos siya sa pagkain ay siyang pagtunog naman ng kanyang cellphone. Nang tignan niya ang caller ay napangiti siya. Hello Nay, kamusta po? Kahit papaano ay nababawasan ng lungkot niya kapag nakakausap ang pamilya sa Pilipinas. Hindi okay anak, kulang yung pinadala mo last week. Pero kaagad din naman siyang napangiwi sa sinabi nito. Ewan ba niya sa sarili kung bakit hindi na nasanay sa ina. Sa tuwing tatawag kasi ito ay palaging ang tanong lamang ay kung kailan siya magpapadala. Ni hindi man lang muna siya makamusta. Pupwede ka bang magpadala ulit? Kinulang lamang sa budget. Ang gastos pa ng pag-aaral nitong mga kapatid mo. Napabuntong hininga siya. Hindi niya alam kung papaano sasabihin sa ina na baka hindi na siya makapagpadala pa. Bukod kasi sa malapit na siyang umuwi ng Pilipinas, ay nagbabalak na rin silang magpakasal ng boyfriend niya. At nakakahiya naman kung hindi man lang siya magbibigay ng pera pandagdag sa handa. Hindi pa naman niya kasundong pamilya ng lalaki. Ang laki po nung pinadala ko, Nay. Wala na po akong pera dito. Pagsisinungaling na lang niya. Ang totoo kasi may naipon siyang pera. Hindi niya naman pwedeng galawin dahil balak niyang mag-umpisa ng negosyo. At yun ang iiwanan niya sa mga ito bago siya magpakasal. Ang hiling niya lang ay sana maging successful ang negosyong itatayo niya. Aba Doreen, saan naabot ang 15,000? Buti pa yung anak ni Kuring. Malaki palaging pinapadala sa kanila. Parehas lang naman kayong nasa abroad. Humigpit ang hawak niya sa cellphone nang magsimula na naman tong ikumpara siya sa iba. Madalas yung gawin ng ina kapag sinasabi niyang wala na siyang pera. 5 silang magkakapatid. Pangatlo siya. Ang panganay ay may sarili ng pamilya. Ang sumunod naman sa panganay ay dakilang tambay, kaya hindi niya makasundo. Ang 2 bunsong kapatid niya lang ang kasundo niya at nagpapasalamat siya dahil masisipag mag-aral ang mga ito. Kaya nga talagang nagsisipag siyang magtrabaho. Pero matanda na rin kasi siya. 28 na siya at gusto na rin niyang magkaroon ng sariling pamilya. Ang ama niya ay sumama sa kabit nito. Ang nanay niya naman ay hindi niya alam kung anong pinagkakaabalahan. Nay, magkaiba naman po kami ng trabaho at lugar. Mas malaki po ang kitaan sa kanila. Aba kahit na, magpadala ka ulit. Ang dami mo pang sinasabi. Nay, grabe naman kayo kay ate. Narinig niya ang boses ni Darius, ang sumunod sa kanya. Graduating na ito ng college. Ang sumunod dito na bunso naman ay graduating naman ng senior high. Ate, okay lang kami rito. Huwag kang mag-alala. Maganda naman pong kita ko sa sideline ko. Anong magandang kita? Kakarampot lang yon. Magtigil ka Darius ha. Mariin niyang nakagat ang labi. Mas lalo lang yata siyang na-stress dahil sa ingay ng mga ito. Nahilot niya ang kanyang sentido. Pakiramdam niya ay biglang sumakit ang kanyang ulo. Kaya't nagpa siya na siyang putulin ng linya. Bahala nang magalit ang kanyang ina. Nangihina siyang humigat na isipang tawagan ng nobyo.
Ang kaso ay busy ang linya nito kaya nagpa siya na lang siyang matulog. Nang sumunod na araw ay nag-empake na ng mga gamit si Doreen. Iyon na kasi ang araw ng flight niya pauwi ng Pilipinas. Good mood ang kanyang amo dahil binigyan pa siya nito ng karagdagang bonus. Umiiyak pa itong nagpaalam sa kanya. Pero syempre, hindi na siya nagpadala pa sa pagiging mabait nito. Mas malupit kasi ito kapag bad mood. Talagang hindi siya pinapakain. Nakahinga siya na maluwag nang makasakay sa eroplano. Thank goodness, makakauwi na rin ng Pilipinas. Ngayon pa lang ay nasasabik na siya. Ang tagal din niyang hindi nakita ang Pilipinas at marami siyang ine-expect sa kanyang pag-uwi. Ipipikit na sana niya ang mga mata para matulog nang biglang may tumabi sa kanya. Nang lingunin niya ito ay halos tumulo ang kanyang laway. Ang gwapo kasi nito. Maputi, matangos ang ilong at pangahin. Ang makakapal nitong kilay ay salubong habang masungit na nakatingin sa kanya. Nahihiya namang nag-iwas siya ng tingin. Mukhang nagalit yata sa kanyang pagtitig. Malapit ka ng ikasal, Doreen. Paalala niya sa sarili bago umayos ng upo. Malakas ang kabog ng dibdib niya dahil nararamdaman niya ang pagtingin sa kanya ng lalaki at dahil ayaw niya namang masungitan uli kaya hindi niya na lang ito pinansin. Nakasakay na sa taxi pauwi sa kanilang bahay si Doreen. Hindi pa rin maalis sa isip niya ang lalaking nakatabi sa eroplano. Pakiramdam niya ay na love at first sight pa yata siya. Iyon kasi ang unang beses na nakakita siya ng ganun kagwapo. Pero sa isipin yun ay kaagad niyang ipinilig ang ulo at sinaway ang sarili. Mas gwapo si Clarence, okay? Tsaka siya yung mahal mo, kaya dapat siya lang iniisip mo. Pangaral niya sa sarili. Dalaw mga bagahe na tinuntun niyang daan patungo sa kanilang bahay. Panaybati naman sa kanya mga kapitbahay na tila nagulat pa nang makita siya. Pasalubong namin, Doreen. Penging chocolate ha? Namuti ka, Doreen ah. Iilan lamang yan sa mga naririnig niyang litanya ng mga nakakasalubong niya at tanging tipid ng ngiti lamang ang isinagot niya. Sa pagkakaalam niya kasi ay hindi naman siya close sa mga ito nang siya'y umalis. Ang iba pa nga sa mga ito ay sinabing baka maghanap lamang siya sa abroad na nga asawahin kaya talaga ngayon ay nagulat siya sa pakikitungo ng mga ito. Napailing na lang siya. Mga tao nga naman. Magiging kasundo mo bigla kapag may nahihita sa'yo. Kapag wala, deadma ka na. Nang makarating sa tapat ng kanilang bahay, ay tila nabura lahat ng pagod niya nang makitang dalawang palapag at mukhang bagong gawa pa lamang na bahay. Isa lamang yun sa mga maipagmamalaki niya sa kanyang pagtatrabaho abroad. Sarili din nilang lupa ang kinatitirikan ng bahay, kaya wala na siyang maaari pang problemahin. Oras na bumuo siya ng sarili niyang pamilya. Diretso siyang pumasok sa nakaawang na pinto. Wala pa ang dalawa niyang kapatid dahil tiyak na nasa school pa ang mga iyon, kaya siguro tahimik ang buong bahay. Dumiretso siya sa sala at saglit na naupo ron. Pinasadahan niya rin ang tingin ng paligid. Bahagya pa siyang napangiwi dahil tila dinaanan ng bagyo sa sobrang kalat. Parang walang nakatira. Kung sinabi ko siguro sa kanila na ngayon ang uwi ko, siguro mag-e-effort naman sila maglinis. Anya sa sarili. Nang maulinigan niyang tila may nagtatalo sa kusina, ay kaagad siyang tumayo't nagtungo ron. At tama nga siya. Doon ay natagpuan niyang ina at kuya Danjo niya. Kung ginamit mo lang sana yung utak mo, Danjo, ano na mangyayari sa atin ngayon? Saan tayo kukuha ng ganong kalaking halaga? Frustrated na sermon ng kanyang ina. Busy ang mga ito, kaya hindi man lang namalayang kanina pa siyang nakikinig. Pasensya na, Nay. Hindi ko naman po alam na mamalasin ako eh. Bobo ka kasi. Malakas siyang napasinghap ng batukan nito ang kanyang kuya. At iyon ang naging dahilan para mapatingin ang mga ito sa kanya. Sabay pang nagulat ang mga ito pagkakita sa kanya. Doreen! Anang kuya niya na napatayo pa para lapitan siya. Ano pong nangyayari? Tanong niya sa halip na pansinin ng tambay na kapatid. Ang laki ng katawan nito, ni hindi man lang makapagtrabaho. Yang kuya mo, natalo sa sugal. 3 milyon ang ipinusta. Tugon ng kanyang ina nang makabawi sa gulat. Ni hindi man lang kakikitaan ng pagkatuwa nang makita siya.
Ano ho? Namilog naman ang mga mata niya sa gulat. Pati itong bahay at lupa ay pinusta rin. Tignan mo yung kayabangan yan. Halos gumuho ang mundo niya sa narinig. Ang inaakala niyang masayang pag-uwi ay kabaliktaran pala. Hindi maaari. Singhal niya. Nagsama ng pagod at gutom, kaya hindi niya na napigilang huwag magalit. At sino nga bang hindi magagalit? Kung ganito ang bubungad sa kanyang pag-uwi, ni hindi man lang siya pinagpahinga ng isang araw. Si Bentong ang kinalaban niya. Kilala natin yun. Nagbanta siyang ipakukulong ang kuya mo kapag hindi tayo nakabayad. Baka idamay din tayo nun. Sugapa pa naman yun. Nangihina siyang napaupo habang hilot ang sentido. Ang taong tinutukoy ng kanyang ina ay ang mayamang adik sa kanilang lugar. Marami nang nagrereklamo at nagtangkang magpakulong sa lalaking yon. Pero dahil mapera at malakas ang kapit, kaya palagi ring nakakalaya. At anong ginagawa mo rito? Bakit umuwi ka na kagad? Pagod na tinignan niya ang kanyang ina. Tapos na hong kontrata ko. Ano? Kailan ka ulit babalik doon? Hindi na ho ko babalik. At bakit hindi? Doon mas malaki ang kita Doreen. Huwag ka namang dumagdag sa problema. Napanganga siya at hindi makapaniwalang tinignan to. Naninikip ang dibdib niya dahil sa sama ng loob. Balak niya na sana itong sagutin ng pabalang nang bigla namang nagdatingan ng dalawa niyang kapatid. Ate, sa wakas umuwi ka na. Gulat pa rin pero masayang sinugod siya ng yakap ni Darius. Namiss ka namin ate. Saad naman ni Dana, ang kanilang bunso. At kahit papano, sa yakap ng dalawa niyang kapatid ay nabawasan ng kanyang pagod. Sa pangalawang araw ni Doreen sa Pinas ay naisipan niyang bisitahin ng nobyo. Hindi pa nga pala niya nababanggit dito na nakauwi na siya. Balak niya kasi itong sorpresahin. At ngayon pa lang ay na-excite na siya sa makikitang saya sa mga mata nito. Inayos niya ang suot na damit. Huminga ng malalim bago nagpa siyang katukin ng nakasarang pinto. Sana lang talagay nandun sa bahay ang lalaki para hindi naman masayang ang pinamasahin niya. Clarence? Nakailang katok na siya pero nanatili pa ring tahimik sa loob. Kaya naman nagpa siya na siyang pumasok. Nakaawang kasi ng konti ang pinto. Mukhang nakalimutang isara. Tahimik ang buong salas at hindi niya mawari kung bakit bigla na lamang siyang kinabahan. Huminto siya saglit para pakalmahin ang malakas na kabog ng dibdib. Ganyan ka ba ka-excited na makita ang mahal mo? Tanong niya sa sarili. Pero kahit hindi niya aminin, ay alam niyang may ibang dahilan ng biglaang pagkabog ng dibdib niya. Mariin na lamang siyang napailing bago marahang tinungo ang silid ng lalaki. Doon kasi siya nakarinig ng lagabog ng tila ay nalaglag na bagay. Habang papalapit doon ay may naririnig siyang impit na mga ungol. Ayaw man niyang mag-isip ng masamay hindi niya magawa. Kaya para makumpirma ay binilisan niya na lang ang paglapit doon. Nakasara ang pinto ng silid pero mas lalo namang lumalakas sa mga ungol. At hindi siya tanga para hindi malaman kung anong nangyayari sa loob. Sa nangangatal na kamay ay puwersahan niyang binuksan ang pinto. Bumungad sa kanyang nobyo na nakapaibabaw sa kaibigan nito. Clarence, sige pa! Nabitawan niyang dalang pasalubong sana para sa binata. Gumawa yun ng ingay, dahilan para maagaw niyang atensyon ng mga ito. Parehong gulat at natigilan pa ang mga ito. Doreen? Tumayo ang lalaki at mabilis na nagsuot ng shorts. Diyan ka lang! Nandidiring na paatras siya nang magtangka itong lumapit. It's not what you think. Wag mo akong gawing bobo. Nakakadiri ka. Singhal niya. Pagkuway binalingan naman ng dalaga ngayon ay nakabihis na rin. Magkaibigan pala ah. Pagak siyang napatawa. Kaya pala sobrang close sa mga ito noon pa man. Bakit nga ba hindi niya yun napansin? Masyado siyang nagpaniwala sa mga ipinapakita sa kanya ng lalaki. Doreen, please. Mabilis na nakalapit sa kanya si Clarence at hinawakan ang braso niya. Pero kaagad din naman siyang lumayo bago ito sinampal. Maghiwalay na tayo. Huling katagang iniwan niya bago nagmamadaling nilisan ng lugar. Sa simbahan dinala sa Doreen ang kanyang mga paa.
Lahat ng pagtangis at pag-iyak ay inilabas niya lahat sa harap ng altar. Bakit ang lupit? Akala ko kapag nakauwi na ako dito sa Pilipinas, magiging masaya na ako. Pero bakit mas lumungkot yata? Mas masakit pala dito. Hinayaan lang niyang dumaloy ang mga luha sa mukha. Ngayon ay hindi niya alam kung ano bang dapat niyang gawin. Nabaon sa utang ang pamilya niya. Dahil sa kuya niyang tambay na nga, sugarol pa. Pati ang naipon niyang pera para sana sa itatayo niyang negosyo ay malalaan lang din pala sa pambayad utang. Hindi niya naman kasi kayang tiisin ng kapatid. Hindi niya maatim na makita itong nakakulong kahit sobrang sama na ng loob niya rito. At ang nobyo niya, na akala niyang malalapitan niya ay siya rin palang mas nanakit sa kanya. Hindi ko na alam kung paano magsisimula, Lord. Payakap naman po. Hindi ko na po kasi talaga alam kung ano bang gagawin ko. Nagdagal pa siya ng ilang oras sa simbahan bago nagpa siyang umuwi na. Pero bago yun ay humiling pa siya na sana'y bigyan siya ng sign kung magpapatuloy pa ba siya sa buhay niya. Sa paglabas ni Doreen ng simbahan ay hindi niya inaasahan ang biglang pagsulpot ng lalaki sa kanyang harapan. Tuloy ay nabunggo siya sa matigas nitong dibdib. Ano ba? Singhal niya. Hawak ang noong nasaktan. Umatras siya para tignan ng masamang lalaki. Bulag ka ba? Balak niya pa itong sigaw-sigawan dahil wala talaga siya sa mood. Pero nang makita ang gwapo nitong mukha ay bigla yata niyang nalunok ang sariling dila. Pamilyar ang lalaki. Hindi niya nga lang matandaan kung saan ito nakita. Are you talking to yourself, miss? Umarko ang kilay niya nang marinig ang baritono nitong boses. Damn it! Lalaking lalaki! Tili ng malandi niyang utak. Ha? Ikaw ang kausap ko. Hindi pa ako baliw para kausapin ang sarili ko. Tsk! Iiling-iling na nilagpasan siya ng binata. Saglit pa siyang natigilan sa kasungitan nito. Hoy! Tawag niya sa lalaki nang lingunin niya ito. Tila naman wala itong narinig na nagdire-diretso lang sa paglalakad. Bastos ka! Di ka man lang ba magsusorry? Pero kahit yata mapao siya sa kakasigaw, ay hindi na siya nito babalikan para humingi ng tawad. Kaya nang gagalaiting naglakad na lang siyang paalis. Sa isip-isip niya, ay makikita niya uli ito at makakaganti rin siya. Madilim na nang makauwi siya ng bahay. Bahagya pa siyang natigilan nang makita ang mga nakahintong motor at isang itim na sasakyan. Parang awa niyo na! Tama na! Kaagad siyang binundol ng kaba nang marinig ang umiiyak na boses ng ina. Malalaki ang hakbang na tinungo niya ang bahay at paharibas na binuksan ng pinto. Bumungad agad sa kanyang duguan niyang kuya. Maging si Darius ay puro pasa din. Oh, nandito ka na pala, Doreen. Nakangising demonyo kaagad sa kanya si Bentong. Anong ibig sabihin nito, Bentong? Tanong niya't nilapitan ng bunsong kapatid na umiiyak. Kailangan niyo ng bayaran ng utang nitong kapatid mo, Doreen. Kung hindi, si Dan at ikaw ang kukunin kong kabayaran. Pinigilan niyang mapairap nang makita ang pagnanasa sa mga mata nito. Huwag ang mga kapatid ko, Bentong. Akong may utang sa'yo. Ako magbabayad. Tumigil ka, Danjo. Malakas itong napahiyaw ng sikmuraan ni Bentong. Bigyan mo pa kami ng 1 linggo. Bentong, babayaran ka rin namin. Kahit nanginginig siya sa takot ay pinilit niya pa rin magpakatapang. Sa ganitong sitwasyon ay talagang talo ang mga duwag. Napangisi naman ang lalaki. Siguraduhin mo, Doreen. Kung hindi, maghanap na kayo ng matitirhan at maghanda na rin kayong dalawa ni Dana dahil kukunin ko na kayo. Kahit hindi siya sigurado kung makakapagbayad nga, ay tumango pa rin siya. Hindi siya papayag na pati ang bunso niyang kapatid ay madamay sa gulo na pinasukan ng kuya niya. Muli pang nagbanta si Bentong bago umalis sa mga ito. Saka lang siya nakahinga ng maayos at nilapitan naman si Darius. Bakit mo yun sinabi, Doreen? Saan ka kukuha ng 3 milyon? Ha? Sermon kagad ng nanay niya habang ginagamot ang kanyang kuya. Kung hindi ko ho yun sasabihin, hindi pa sila aalis at baka kunin pa si Dana. Kasalanan mo to, kuya. Sa halip na magtrabaho,
Pagsusugal ang ginagawa mo. Sumbat ni Darius kay Danjo. Hindi niya naman masisisi ang kapatid na sabihin yun sa kuya nila. Kahit siya'y masama rin ng loob pero pinipigilan niya lang magsalita. Kaya nga akong gagawa ng paraan. At anong paraan? Wala kang ang trabaho kuya. Wala ka ng pakialam doon Darius. Kuya mo pa rin ako. Baka nakakalimutan mo. Tumayo si Danjo at akmang susugurin si Darius nang pumagit na siya. Tama na yan. Hindi solusyon ang away sa problema. Hindi ka na lang sana namin naging kuya. Padabog na umalis si Darius. Sinubukan niya pa itong tawagin pero sarado na ang isip nito. Ate? Nakatambay sa bubong si Doreen nang sumulpot si Darius. Pasensya na kanina. Sobrang nakakasama lang talaga ng loob sila nanay. Umupo ito sa tabi niya. Naiintindihan ko pero wag na sanang mauulit. Siguro naman nagsisisi na rin si kuya. Maliit siyang ngumiti. Kahit na ate, wala pa ring magbabago. Ikaw na naman ang mahihirapan. Naitikom niya ang bibig. Kahit papano ay may nakaka-appreciate pa rin sa effort niya. Sino pa bang magtutulungan? Hayaan mo ate, kapag na-regular ako sa trabaho ko, matutulungan na kita. Mahal ka namin ni Dana. Para namang hinaplos ang puso niya sa narinig. Ito sigurong dahilan, ang senyales na kailangan niyang magpatuloy sa buhay niya para sa dalawa niyang kapatid. Walang araw na hindi umaalis ng bahay si Doreen para maghanap ng trabaho. Pero kahit ano pang trabaho ang mahanap niya, ay hindi pa rin yun sapat para makaipon siya ng milyon sa loob lang ng 1 linggo. Maloloko na talaga ako sa bentong na yon. Saan ba ako kukuha ng 3 milyon? Frustrated niyang nasabunutan ng sariling buhok. Nasa park siya ng mga oras na yon. Pilit inaaliw ang sarili pero wala siyang mahanap na dahilan para maaliw. Dahil palagi lang napasok sa isip niya ang kasunduan nila ni Bentong. Mababaliw na ako. Konti na lang ay papatak na ang mga luha niya nang makarinig siya ng tikhim. Nang lingunin niya ang pangahas na taong bigla na lang tumabi sa kanya, ay halos mamilog ang mata niya sa gulat nang makilala kung sino to. Anong ginagawa mo rito? Naniningkit ang matang tanong niya nang maalala ang kahambugan. You need money, right? Sa halip ay tanong nito. Muntik naman siyang matulala. Bakit naman kasi ang gandang pakinggan ng boses nito at mas gwapo pala ito sa malapitan? Ano bang paki mo? Pagsusungit niya bago pa man siya tuluyang mawala sa sarili. Ang dami na niyang problema pero heto at nagagawa pa niyang purihin ang kagwapuhan nito. I have an offer for you. Offer? Mukha mo, magtagalog ka nga. Doreen rolled her eyes. Inglesero, nasa Pilipinas na nga sila eh. At bago pa niya makalimutan, ngayon ay naalala niya na ito. Ang lalaking ito palang nakatabi niya noon sa eroplano. Kaya pala pamilyar talaga sa kanya ang masungit nitong mukha. Okay, hindi ka interesado? Sayang, sagot na sana yun sa problema mo. Kibit balikat nitong tugon. Bakit mo alam na may problema ako? Stalker ba kita? Nayakap niya pang sarili. Hindi malabo dahil palagi niya itong nakikita eh. Maganda ka ba? Ha? Halos may laglag ang panga niya sa itinura nito. Nilalait ba siya nito? I mean, narinig lang kitang nagsasalita kanina. So I assumed na kailangan mo ng pera. 3 milyon. Kailangan ko nga. May bibigay mo ba? At hindi niya alam kung bakit bigla siyang kinabahan sa kakaibang ngisi na ginawa ng binata. Let's talk this in private. Tumayo ito bago naglakad palayo. Sumunod naman siya kahit hindi nito sinabi. Desperada na siyang makabayad, kaya hindi na siya nagdalawang isipan na sumunod sa estrangherong lalaki. Bedwarmer mo? Rinig sa 4 na sulok ng opisina ni Oliver ang malakas na boses ng dalaga. Gulat na gulat ito. At paano bang hindi ito magugulat? Ikaw ba namang alokin na maging babae? Lower down your voice. Hindi ako bingi. Napaayos siya ng upo nang magsungit na naman ng engineer. Oo, at engineer palang lalaking ilang beses niya nang nakita at napagkamalan pa niyang stalker niya. Lintik ka, engineer. Naubusan ka na ba ng babae? Sinuri niya pa ito ng tingin. Bukod sa gwapo ay hot din naman to.
Mayaman, talagang may maipagmamalaki. Kaya nakapagtatakang kailangan pa nitong gumastos ng malaking halaga para lamang magkaroon ng babae. Dahil tsak naman niyang mga babae na mismong luluhod mapansin lang nito. O baka naman type mo talaga ako. Umamin ka na. Para-paraan ka rin no? Pangaasar niya na siyang dahilan para magsalubong ang kilay nito. Tila hindi nagustuhan ng sinabi niya. Gusto lang kitang matulungan, pero hindi naman ako natulong ng walang kapalit. Wala nang libre ngayon, miss. Malamig na wika nito. Ganon? Mariin niyang naitikom ang bibig. Nagtataka lang ako. At saka, Doreen nga ang pangalan ko, hindi miss. Ayaw mo ba? Gusto, syempre. Mabilis niyang tugon. 1 taon ang pinirmahan niyang kontrata. At ngayon din ay makukuha na niya ang kabuuang bayad ng 1 taon na yon. Talaga bang ibibigay mo na sa akin ng 3 milyon? Hindi ka ba natatakot na baka takasan kita? Hindi niya maiwasang itanong habang lulan sila ng kotse patungo sa bahay nito. I know you so well, Doreen. Tsaka kahit saan ka magtago, mahahanap at mahahanap kita. You can't run away from me. Saglit pa siya nitong nilingon. Hindi niya naman mawari kung bakit tila'y kinikilabutan siya sa sinabi nito. Wala naman talaga siyang balak na takasan to. Hindi yun kaya ng konsensya niya. Handa rin siyang ibenta ang katawan dito para sa kanyang pamilya. Ang ipinagtataka lang talaga niya ay kung bakit kampante ang lalaking to sa kanya. Kung makakilos to ay tila kabisado na ang buo niyang pagkatao. Sino ka ba talaga, engineer? Tanong niya sa sarili na hindi niya alam kung kailan masasagot. Masyado tong misteryoso. Mabigat sa loob na nilisan ni Doreen ang bahay nila. Sa kanyang ina lang siya nagpaalam. Hindi niya kayang magpaalam sa 2 kapatid. Dahil siguradong pipigilan lang siya ng mga ito, lalo na si Darius na sobrang tutol sa ginawa niya. Wala siyang tinago sa kapatid. Hiniling niya lang na ilihim yun sa pamilya nila. Pumayag to kahit hindi sang-ayon sa gusto niya. Pero no choice sila. Kailangan niya magsakripisyo. Mas hindi kaya ng konsensya niyang madamay pa ang bunso niyang kapatid. Minsan nga, hindi niya mapigilang sisihin ng ama. Kung sana lang ay nagpakaama ito sa kanila. Kung hindi sana nito pinili ang kabit, baka sakaling hindi ganito ang sitwasyon nila ngayon. Naging marahas ang paghinga niya habang sinusundan ng binata papasok sa bahay nito. Maganda't mukhang gawa sa mamahaling materyales ang bahay nito. At ano pa bang ine-expect niya? Engineer to kaya hindi na siya magtataka na maganda't matibay talaga ang buong bahay. Nagtataka lang siya dahil sa laki ng bahay nito. Wala man lang tong kasama. Kahit katulong o kaya'y gwardya man lang. Mayaman pa naman to tapos nag-iiwan pa ng cash. Yun ngang perang ibinigay nito sa kanya ay dito sa bahay nila kinuha. Tuloy ay kinukutoban na siya rito. Hindi kaya miyembro ito ng sindikato? Ay palaka! Naputol ang mga pag-iisip niya nang bigla siyang mauntog sa matigas na likod ng lalaki. Sa lalim ng iniisip niya, hindi niya na namalayang huminto pala ito sa paglalakad. What? Masungit nitong tanong. Napairap naman siya. Wala. Sabi kong laki ng bahay mo. Wala ka bang kasama kahit isa? Kahit palaka? Mas lalo lang nagsalubong ang kilay nito. Isa pala sa mga rules ko ayoko ng maingay at palatanong. Kaya ngayon pa lang matuto ka ng isara yung bibig mo. Wika nito't muli siyang tinalikuran. Sungit naman. Bulong niya bago ito sinundan. Dinala siya nito sa kwarto at ang akala niya ay aalis na ito at pagpapahingahin muna siya. Kaya gano'n na lang ang gulat niya nang sumandal pa ito sa nakasarang pinto. Nakahalugip-kip pa ito. Bakit? Mag-uumpisa na ba tayo? Naiilang na tanong niya dahil sa pagtitig nito sa kanya. Kailangan ko munang makasigurado na malinis ka. Walang kagatol-gatol nitong saad. Ramdam niya tuloy ang paggulo ng dugo niya. At anong tingin mo sa akin? Maruming babae? Hoy, lalaki! Hindi mo ako masisisi. Nakailang boyfriends ka na nga ba? Nakataas pa ang kilay nito. Tila inuusisa talaga siya. Marahas siyang nagbuga ng hangin bago napairap at sinalubong ang mga tingin nito. FYI, Mr. Engineer. Yes, nagkaroon ako ng nobyo. Pero hindi ko naman basta ibinigay ang katawan ko Hanggang halik lang kami. Paliwanag niya. At totoo yon.
Sa tagal nila ni Clarence ay never pumasok sa isip niya na isuko ang katawan niya. At mabuti na lang talaga't hindi, dahil tiyak na pagsisisihan niyang talaga. Pero sa akin, hindi ka nagdalawang isip? Natigilan siyang saglit. May punto nga ito. Humalukip-kip siya. Walang balak magpatalo. Dahil desperada na akong magkapera. So kung ibang tawang lumapit sa'yo at nag-alok ng katulad ng inalok ko, ibibigay mo rin agad ang katawan mo? Siyempre hindi. Mabilis at matigas niyang saad. And why? Natigilan siya nang mapansin ang pagngisi nito. Tila ay natuwa ito sa naging tugon niya. Pero bakit nga ba hindi? Papaano kung iba nga ang nag-alok sa kanya? Papaano kung matandang lalaki na panot at mataba ang tiyan ang nag-alok sa kanya? Papayag din ba siya? Siyempre hindi. Iisipin pa lang niya ay nasusuka na siya. Bakit mo ba kasi tinatanong pa, Oliver? Ang mahalaga andito na tayo. Hindi ito umimik. Sa halip ay tumayo na ng maayos at tinalikuran siya. Take a rest first. May pupuntahan lang ako. Hindi na nito hinintay pa ang tugon niya dahil mabilis na itong nawala sa harapan niya. Saka lang siya nakahinga ng maayos. Kapag nasa paligid ng binatay, palagi na lang nagrarambulan ang dibdib niya. Sa unang gabi ni Doreen sa bahay ni Oliver, ay pagluluto lamang ng hapunan ang kanyang ginawa. Nang subukan niya kasing maglinis ay tila siya pang nahiya dahil kahit gabuhok ay wala siyang makuha. Siguro ay may pumupunta doon para regular na maglinis. Hindi naman pwedeng ang binata dahil mukhang busy lagi sa trabaho. Pagkatapos niyang maghapunan ay hinugasan na rin kagad niya mga kinainan bago nagtungo sa salas. May sarili siyang TV sa silid pero mas pinili niyang doon na lang manood para hintayin na rin ang lalaki. Masyadong malaking ibinigay na pera nito sa kanya, kaya nahihiya siyang mag-uupo lamang. Ayon din naman sa kontratang pinirmahan niya ay susundin niya lahat ng iutos nito. Kumbaga, para siyang alipin na bawal sumuway sa utos ng hari. Hating gabi na nang makarinig siya ng paghinto ng kotse. Kasunod nun ang pagbukas ng malaking two-door at iniluwano ng kanina pa niyang hinihintay. Kaagad siyang napatayo para lapitan to. Bagamat nakakapaglakad pa ito ay hindi maitatangging lasing to dahil na rin sa namumungay na mga mata. Gising ka pa. Nang magsalita to'y naamoy niya ang amoy alak at mentol na hininga nito. Sa tanang buhay niya, ngayon lang siya nakakita ng lalaking lasing pero ang gwapo pa rin tignan. Hinihintay kita. Kumain ka na ba? Nagluto ako eh. Nagtangka siyang lapitan to pero sumenyas to na wag siyang lalapit. Matulog ka na. Hindi mo obligasyong hintayin ako. Diretso itong naglakad patungo sa sofa at pabagsak na naupo ron. Pero bayad mo na ako, tsaka hindi pa rin naman ako inaantok. Buong oras ay nakatutok ang paningin niya rito. Nakasandal to at nakapatong ang ulo sa headrest ng sofa, maging ang dalawang kamay. Napalunok siya sa ayos nito, para itong nangaakit. Right! Pagkakitong tumawa, nagmulat ng mata at tinignan siya. Bayad nga pala kita. Muli siyang napalunok. Bakit naman kasi kay sarap pakinggan ng tawa nito? Come here. Agad siyang lumapit dito. Huminto siya sa tapat nito. Closer. Halos pabulong na yon pero mas lalo lang yung nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Malakas ang kabog ng dibdib na naupo siya sa tabi nito. Tila hindi naman to nasiyahan kaya hinapit na siya sa bewang, dahilan para mapaupo na siya sa ibabaw nito. Napasinghap pa siya nang maramdaman ng matigas na bagay na kanyang nauupuan. Oh, mahinang napaungol ang binata nang umayos siya ng upo. Wrong move yata dahil mas lalo lang tumigas ang bagay na kinauupuan niya. Oliver? Nakagat niya ang labi. Bakit ba bigla siyang nakaramdam ng init? Ito na ba yung sinasabi nilang, "Kiss me"? Ha? Hindi niya inaasahan na sasabihin nito yon. You don't know how to kiss? Mapungay ang matang tinignan siya nito. Para naman siyang mapapaso doon. Kakaibang tingin nito. May kasamang init. Para siyang sinisilaban. Marunong. Teka, bakit ba siya nauutal? And of course, marunong siyang humalik. Ilang beses din niyang nakahalikan ng peste niyang ex. Who teach you?
Ramdam niya ang inis sa boses nito. Natigilan siya. Kailangan pa ba niyang sagutin yun? Ayaw na nga niyang maalala ang taong nanloko sa kanya eh. Whatever. Pagsusungit nito bago siya hinila para sa ilin ng halik. At dahil hindi yun inaasahan, ay hindi kaagad siya nakapag-react. Kiss me back. Maotoridad na utos nito. At sino siya para tumanggi? Masyadong malambot at masarap ang labi nito. Hindi niya akalaing may ganun palang lasa ng labi. Sa kanyang pagtugon ay mas lalong naging malalim ang halik na iginagawad nito. Nagsimula na ring mamasyal ang kamay nito sa kanyang katawan. Siya naman ay napapikit at impit na lamang na napapaungol. Kakaiba ang halik nito. Para yung may ginigising sa kanyang katawan. At ang halik na yon ang hindi niya kayang ipagpalit pa kahit na kanino. Will you make it faster? We're getting late. Hindi na halos maganda o gaga si Doreen sa pagsusuot ng heels sa paa niya. Masyado pang mataas ang takong kaya nahihirapan talaga siya. Idagdag pa ang ilang beses na pagkatok ng binata mula sa labas ng kanyang silid. Naiinis siya rito. Bigla na lang itong sumulpot sa gitna ng kanyang pagpapahinga at aabutan siya ng dress at sasabihin may pupuntahan daw sila. Ni hindi man lang siya sinabihan na mas maaga para sana nakapaghanda agad siya. Tapos ngayong mamadaliin siya. Wait lang, engineer! Sigaw niya. Wala na siyang pake kahit ikagalit pa nito dahil mas galit siya. Masyadong moody ang binata. Bigla niya tuloy na alala yung gabing unang halikan nila. Dalang-dala na siya. Akala niya ay may mangyayari na sa kanila pero false alarm lang pala. Dahil parang bigla na lamang itong natauhan nang marinig ang ungol niya. Pagkuway mabilis itong tumayot nilayasan siya. Naiwan tuloy siyang bitin at naguguluhan ang gabing yun. Don't raise your voice at me, woman. Nagalit na nga. Bago pa man magbuga ng apoy ang binata ay mabilis na siyang tumayot binuksan ng pinto. Bumungad agad sa kanyang salubong nitong kilay. Pero kaagad ding naglaho yun nang matitigan siya. Naiilang tuloy na nag-iwas siya ng tingin. Kahit hindi nito sabihin, aware siyang bumagay sa kanyang suot niyang red fitted dress na umabot lang hanggang sa tuhod niya. Nakapuyod siya't nagtira lamang ng ilang nakalugay na buhok sa may gawing tenga. Ginamit niya rin ang lipstick na ibinigay nito, kaya mas lumabas ang kanyang ganda. Halos malaglag ang panga niya nang bigla itong tumalikod at nauna pa sa paglabas ng bahay. Hindi man lang siya pinuri. Inaasahan pa naman niya yon. You will be my girlfriend today, Doreen. So behave. Parang batang pangaral ng binata nang tumigil ang sinasakyan nila sa malawak na parking lot. Oo na, kanina mo pa yan sinasabi. Hindi naman ako mangangagat dun. Anya, inirapan lang siya nito bago bumaba ng sasakyan. Umikot to sa gawin niya para siya naman ang pagbuksan. Sa paglabas niya ng sasakyan ay sinalubong agad siya ng malamig na hanging panggabi. Naririnig din niya ang malakas na musikang tumutugtog sa hindi kalayuan sa kanila. Handaan bang pupuntahan natin? Tanong niya matapos siyang hapitin ng binata sa bewang. Shut your mouth. Doreen rolled her eyes. Nagtatanong lang eh, sungi talaga. Pumasok sila sa magarbong hardin. Mas lalo lang lumakas ang naririnig niyang tugtugin kanina. Bumunga din sa kanilang napakaraming tao. Pero hindi yun naging hadlang para hindi siya humanga sa ganda ng lugar. Sa itsura ng paligid, halatang pinagkagastusan ng mahal. At pupusta siyang mayayaman lamang ang ibitado ron, maliban sa kanya. Sa kanilang pagpasok ay marami ang mga lumalapit sa kanila para batiin ang kasama niya. Engineer Delizo, it's nice to see you here. Anang misteryosong binata na lumapit sa kanila. Hindi rin nakaligtas sa kanyang pagsulyap nito sa kabuuan niya. Kaya naman nahihiya siyang ngumiti. Kanina pa siya ipinapakilala ni Oliver na nobya. Kaya't halos mangawit ng bibig niya kakangiti. And who's this gorgeous girl beside you? Ilang taon na ba ngayong gabi ang nagsabing maganda siya? Konti na lang ay maniniwala na talaga siya. Hindi ba siya halatang mahirap? May fiancé. Hinapit pa siya lalo ni Oliver. Ramdam din niya ang paghigpit ng hawak nito sa bewang niya. Hindi niya tuloy mapigilang wag tingnan ng binata. And again, salubong na naman ang kilay nito. At sa lahat
ay dito lang sa lalaking kaharap nila siya ipinakilalang fiancé. Pero wala naman siyang balak na umangal. Ewan ba pero parang mas masarap pakinggan ang salitang fiancé. Oh, I see. Ngumisi ang lalaki sa kanya. Enjoy the night. Yun lang at nagpaalam na ito sa kanya. Nang wala nang lumalapit sa kanila ay sa kanya naisipang harapin at tanungin ng lalaki. Sino yun? Bakit parang mainit ang dugo mo sa kanya? Shismosa ka? Pagsusungit nito. Inirapan naman niya ito. Alam mo ikaw, konti na lang isipin kung takas ka sa mental eh. Pero gwapo, natigilan siya nang ngumiti ito. Bilis talagang magbago ng mood nito. Anyway, wag kang lalayo sa akin. Baka mamaya lapitan ka nun. Muli ay naging seryoso na naman to. Sino ba? Si misteryosong lalaki? Tanong niya at luminga pa sa paligid. Yeah. Sino ba kasi yun? Tsaka bakit fiancé ang pakilala mo sa akin? Diba girlfriend lang ang usapan natin? Kunot noong tinignan siya nito. Parang lugi ka pa. Kahit na, ang usapan ay usapan. Napalabi siya. Pero sige na, I won't leave you. Lalayo agad ako kapag lumapit siya. Good. Nakangiti na uli ito at bahagya pang ginulo ang buhok niya. Kanina pa nabuburyong si Doreen. Paano kasi hindi siya makarelease sa pinag-uusapan ni Oliver at ng mga kasama nitong mga negosyante yata. Ang iba'y napag-alaman niyang mga engineers din at architect na kaibigan ng binata. Hindi naman siya pwedeng kumain dahil marami na siyang nakain kanina. Ayaw naman niyang umalis sa tabi ng binata. Bukod sa wala naman siyang alam na pupuntahan, ay mahigpit din ng hawak nito sa kamay niya. Are you okay? Bigla ay bulong sa kanya nito nang mapansin kanina pa ang pagbuntong hininga niya. Naiinip na ako. Bulong niya rin pabalik. Uuwi na tayo. Napangiti siya sa tinura nito. Binalingan naman ng binata ang mga kasama para magpaalam. We need to go. My girlfriend is already getting bored. Ang aga pa. Tutol ka agad ng maputing babae. Lihim siyang napairap. Kanina pa kasi niya napapansin ang kakaibang tingin nito sa binata. Halata ang pagkakagusto nito kay Oliver at hindi niya alam kung napapansin ba yun ng binata. Inalalayan na siya nito patayo. Kahit nagtangkang pigilan silang wag munang umuwi, ay hindi rin nagpapigil ang binata. I'm sorry, but my girlfriend is more important than this. Pinigilan niyang sariling mapangiti. Kanina pa niya nararamdaman ang pagiging sweet sa kanya ni Oliver. At sino siya para hindi kiligin? Ewan ba? Dapat ay nagluluksa pa siya hanggang ngayon dahil sa panluloko sa kanya ni Clarence. Pero tila ba'y nakalimutan na niya ito. Sorry pero hindi naman natin kailangang umuwi agad. Anya, nagigilty siya dahil mukhang gusto pa itong makakwentuhan ng mga kaibigan nito. Kasalukuyan na silang lula ng kotse pa uwi. You said you're bored, right? That's why. Kahit na, okay lang naman. That's not okay. And besides, saglit itong lumingon sa kanya pag kuway ngumiti. Gusto na rin kitang masolo. Hindi ko nagugustuhan ng mga tingin ipinupukol sa'yo ng mga kalalakihan doon. Hindi niya alam kung seryoso ba ito o pinagtitripan lang siya. Kulang na lang kasi sabihin itong nagseselos to. Ang ganda ko ba masyado? Idinaan na lang niya sa pagbibiro ang nararamdamang pagkailang. And hot. Halos pabulong na lang na tugon ito. Dahilan para mag-init ang mukha niya. Naging tahimik na ang biyahe nila hanggang sa makarating sila sa bahay. Sa pagpasok nila sa loob, ay akmang magpapaalam na si Doreen na magpunta sa kanyang silid nang pigilan siya sa braso ng binata. May kailangan ka pa ba? Tanong niya habang sa braso nakatingin. Hindi niya mawari kung bakit parang bigla siyang nakuryente nang lumapat ang balat nito sa kanya. Hindi naman to umimik. Mataman lang siya nitong tinitignan. Tila kinakabisado ang bawat parte ng mukha niya. Matutulog na kasi ako. Pero hindi niya na natapos pang sasabihin nang mabilis nitong tawirin ang pagitan nila. At huli na para makaiwas pa siya dahil nahigit na siya nito sa bewang at padaskol siyang hinalikan. Namilog sa gulat ang kanyang mga mata. Kasabay noon ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Ang halik na iginagawad nito ay parang magic na bigla na lamang binuhay ang damdaming inakala niyang hindi na niya muli pang mararamdaman. Oliver!
Halos paungol na anas niya nang mas lumalim ang halik nito. Iniyakap niya ang mga kamay sa batok nito nang buhatin siya nito patungo sa silid. I want you now. Maaligasgas ang boses na saad nito. Pagkuway marahan siyang inihiga sa kama. Matagal siyang pinagmasdan bago tumayo't hinubaran siya. Is it okay with you? Paghingi nito ng pahintulot. Bigla tuloy ay gusto niyang matawa. Bakit ba tinatanong mo pa ako Bayad mo naman ako. Anya. Na hindi naman ikinatuwa ng binata. Bigla ang pagdilim ng aura nito. Right. Napatangutango ito bago nagdesisyong maghubad. Napalunok naman siya nang bumungad sa kanyang perpektong hulman ng katawan nito. Maganda ang katawan niya pero wala pa rin katalo sa katawan ng nasa harapan niya ngayon. Legit ba yan? Patouch nga. Hindi napigilang saad niya. Kalmado rin. Ako muna. Pati ang boses nito ay tila naging sexy sa pandinig niya. Bago pa man siya makatugon, ay pumaibabaw na ito sa kanya. Ni hindi na nga siya binigyan pa ng pagkakataon na makapagsalita dahil muli na namang inangkin ang labi niya. Lintik na labi yan. Bakit ang sarap? Natawa siya sa tinura nito. Kalma, ako lang to. Pagbibiro niya. Nang bumaba ang halik nito sa leeg niya ay mariin niyang kinagat ang labi upang wag mapaungol ng malakas. Pero kung hindi siya uungol, ay tila mababaliw siya dahil sa kakaibang sensasyong ipinapadama nito. Wait, Oliver! Pigil niya na bumaba ang mukha nito sa may bandang puson. What? Bagot na tanong nito. Ayaw talagang paistorbo. Kailangan pa ba yan? Naiilang na tanong niya. Yeah, I want to taste every bit of you. Paus na tugon nito. Ay naks, English. Will you just shut up? Umungol ka lang kung gusto mo. Mariin na lang niyang naitikom ang bibig nang magsungit na talaga ito. Pero mukhang hindi niya talaga kayang manahimik dahil malakas din siyang napapasinghap nang tuluyan ang bumaba ang mukha nito sa pagitan ng hita niya. Hindi rin mapigilan ang pagtirik ng mata niya nang maramdaman kung gaano kasarap ang ginagawa nito. Napangiti si Oliver nang matikman ang matamis na katas ng dalaga. Nang matapos siya sa ginagawa, ay muli siyang pumaibabaw dito at naghanda na sa totoo niyang pakay. Ready yourself, Doreen, dahil hindi ko maipapangakong kaya kong maging gentle. Ready ako palagi. Malakas na napadaing ang dalaga dahil sa biglaang pagpasok nito sa kanya. Magkakasunod na naglaglagan ng luha niya. Totoo ang balita. Talagang monster sa kama ang binata. Ni hindi man lang to nag-ingat para hindi siya masaktan. Madilim ang mukha nito nang tingnan niya ito. Hindi niya tuloy mabasang nasa isip nito. Pero hindi na yun mahalaga sa kanya. Dahil ang nasa isip niya lang ngayon ay nagawa niya ng maayos ang trabaho niya. Dahil iyon naman talagang totoo niyang trabaho. Ang maging bed warmer nito. Ang maging babae nito na mapaglalabasan nito ng init ng katawan. Hindi lang iisang beses kung hindi marami pang beses na naulit ang nangyari sa kanila ni Oliver. Parang ang naging daily routine na yun ng binata. Talagang sinusulit nito ang milyong ibinayad sa kanya. Hindi naman siya natatakot na baka may mabuo dahil handa to. Binigyan siya ng contraceptive. Kung minsan ay gumagamit din to ng proteksyon. At wala man siyang karapatang tumanggi dahil hindi biro ang laki ng halagang ibinayad nito sa kanya. Hindi niya nga lang talaga minsan maiwasang wag mag-assume dahil sa kaswitan at kabaitang pinapakita nito sa kanya. Ang akala niya noon, kapag naangkin na siya nito ay mag-iiba na ang pakikitungo nito sa kanya. Pero hindi, mas lalo lang itong naging malapit sa kanya. Kulang na lang iisipin niyang mag-asawa na sila dahil magkasama na sila sa isang silid. Siya na rin ang nagsisilbi dito at ang gawain ng ulirang asawa ay ginagawa niya na. Kaya papaanong hindi siya mag-a-assume? Papaano niya mapipigilang huwag mahulog dito? Papaano niya mapipigilan ng kanyang puso na mahalin ng lalaking nagpakita sa kanya ng pagpapahalaga? Ang lalaking palagi siyang ipinangangalandakang girlfriend sa bawat taong makakasalamuha nila. Palagi rin siya nitong dinadala sa mga party at pinapakilala bilang kasintahan at fiancé. Hi, I'm home. Malakas na napatili si Doreen nang bigla na lamang sumulpot ang lalaki sa likuran niya at yakapin siya sa bewang. Ano ba?
Naiinis na pinalo niyang kamay nito. Samantalang tawang-tawa naman to dahil sa naging reaksyon niya. Nakakatawa ba? Pagsusungit niya upang takpan ang kilig na nararamdaman. Huwag ka na magalit. I have something for you. Nakangiti nitong itinaas ang hawak na paper bag. Nang abutin niya yun na tignan ay parang bigla siyang nagutom nang maamoy ang mabangong amoy ng siopaw. See? Mas maganda ka kapag nakangiti. Nakaingos na saad niya. Bakit? Pangit ba kapag nagsusungit? Kinuha niya ang mainit pang siopaw at kaagad yung nilantakan ng kain. Eto na naman ang binata sa pang-i-spoil sa kanya. Maganda pa rin. Kahit na anong mood mo, hindi pa rin nawawalang kagandahan mo. Damn it, bakit bang ganda mo baby? Malakas siyang napaubo dahil sa tinura nito. Ang inunguya niya ay naibuga habang pulang-pula naman ang mukha. Taranta namang kumuha ng tubig si Oliver at iniabot yun sa kanya. Are you okay now? Tinignan niya ito ng masama nang maubos ang tubig. Ano ba kasing pinagsasasabi mo dyan? Sira ulo ka ba? Singhal niya. Naiiyak siya dahil lalo lamang siyang nai-inlove sa lalaki. Hey, you're mad again. I'm sorry. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Bakas pa rin ang pag-aalala sa tono nito. Kahit na, hindi nakakatuwa Oliver. And why? Natigilan siya at mataman tong tinignan. Huwag mo nang alamin. Tinalikuran niya ito. Mas mabuti siguro kung didistansya siya ng konti. Baka sakaling maisalba pa niya ang sarili sa pagkahulog dito. Pero ang planong pag-iwas na durin ay hindi niya magawa dahil panay ang pag-aaya sa kanya ni Oliver na lumabas at mamasyal. Alam niyang busy itong tao. Minsan niya na ring nakausap ang sekretarya nito at sinabing full sked nga ito palagi. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit may oras pa ito na ayain siya kung saan-saan. Here, sana magustuhan mo. Nakatulala siya sa malaking teddy bear na dala-dala ng binata. Kasalukuyan silang nasa mall. Gusto daw ng binata na mamasyal at doon nga sila nagpunta. Saglit lang itong nagpaalam sa kanya at pagbalik ay ito na nga. Meron ng dala para sa kanya. Bakit? Tanong niya. Gusto niya itong kumprontahin kung bakit panay ang bigay sa kanya ng kung ano-ano. Pero naduduwag siya. Dahil iniisip niya na baka mali siya ng akala. What? Tila naman nagtataka ito sa reaksyon niya. Ayaw mo ba? Ang akala ko. Salamat pero hindi mo naman kailangang ibili pa ako ng ganito. Hindi naman na ako bata. Anya sabay abot ng teddy bear. Sa ilang buwan nilang magkasama, napapansin niyang lahat ng ibinibigay nito sa kanya ay mga paborito niya. Nakakapagtaka lang dahil hindi naman niya yun nababanggit dito. But you're my baby. At heto na naman to sa panlalandi sa kanya. Pinipigilan niya lang itong bigwasan. Hindi ba nito alam na in love na siya sa mga ginagawa nito? Pagka-uwi nila galing sa mall, ay kama na naman ang diretsyo nila. At habang tumatagal na ginagawa nila yon, ay meron siyang narealize. Yun ay hindi lang basta init ng katawan o dahil sa kasunduan, kaya siya palaging nagpapaubaya. Kundi dahil mahal niya talaga ito. Madeline. Natigilan siya sa pangalang sinasambit nito habang ito'y natutulog. Mukhang nananaginip to at ang babaeng yun ang laman ng panaginip nito. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig habang pinagmamasdan siya. May kilala siyang Madeline pero hindi siya sigurado kung iyon ba ang babaeng tinutukoy nito. At para kumpirmahin ang nasa isip ay mabilis siyang tumayo tinungo ang pribadong silid nito. Ngayon niya lang din naalala na hindi pa nga pala niya totoong kilala ang binata. At ngayon na siguro ang oras para malaman niya kung sino ba talaga ito at kung bakit tila ang dami nitong alam sa kanya. Oliver Rayos Delizo? Hawak ng nangangatal niyang kamay ang folder kung saan nakalagay ang profile ng binata. Isa lang yun sa natagpuan niya sa loob ng pribadong silid nito. Kaya pala pinagbabawalan siya nitong pumasok doon. Sa picture frame naman siya napatingin. Doon ay kapwa nakangiti si Oliver at si Madeline na kaibigan ng ex niyang si Clarence. At iyon din ang babaeng nakita niyang katalik ng ex niya. Nangihina siyang naupo, hawak pa rin ang folder. Hindi siya makapaniwalang pinsan ni Oliver ang walang hiya niyang ex-boyfriend. At papaanong girlfriend nito ang Madeline na yun? Ano?
Parehas ba silang niloko ng dalawa? At bakit siya pang ginawang bed warmer ni Oliver? Nagkataon lang ba? O sinadya ng binata na siya na talaga ang kuhanin? Pero bakit? Kung naghihigante ito, bakit sa kanya? Biktima lang din naman siya ng panluloko nila Clarence. Nasapo niya ang sentido na bigla yung kumirot. Sa sobrang dami ng tanong sa utak niya kaya siguro bigla nalang sumakit ang kanyang ulo. Kinabukasan, parang walang nangyari na kumilos ang dalaga para paghandaan ang pagpasok ni Oliver. Formal din siyang nagpaalam dito na mamamasyal muna sa kanila. Bago siya umuwi, dumaan muna sa simbahan. Ang lugar na pinupuntahan niya kapag sobrang naguguluhan na siya. Pero bago pa man siya makarating sa simbahan, ay nasalubong niya na si Clarence. Doreen, pwede ka bang makausap? Pagsusumamo nito. Matagal niya itong tinignan bago sumagot. Sige, malamig na tugon niya. Marami din siyang dapat na malaman dito. Tahimik at pinanatili niyang walang ekspresyon na mukha habang nakikinig dito. Mahal namin ni Madeline ang isa't isa. Sinubukan kong sabihin sa iyo ang totoo pero naduwag ako. Masyado kang malayo. Iniisip ko na baka may gawin ka sa sarili mo kapag umamin ako. Alam kong walang kapatawaran ang nagawa ko sa iyo, Doreen. Pero humihingi pa rin ako ng tawad. Sorry. Sorry sa lahat ng naidulot kong sakit. Sadyang mahirap kayong patawarin. Pero maniniwala ka ba kapag sinabi kong madali lang naman na nawala yung sakit na ginawa nyo? Bakas ang pagtataka sa mukha nito dahil maging siya rin naman ay nagtataka kung bakit biglang naging okay na siya. Wala na siyang makapang sakit at panghihinayang sa nasira nilang relasyon. Siguro ay dahil sa maiksing panahon na nakilala niya si Oliver ay muling nabuksan ng puso niya. Matagal ang naging relasyon natin. Inaasahan ko nga na matagal din bago ako makakabangon sa ginawa mo. Pero nagkamali ako. Dahil nang makilala ko siya, parang nakalimutan agad kita. Siguro dahil hindi naman talaga ganun kalalim ang naging pagmamahal ko sa'yo. Si Oliver ba? Marahan naman siyang tumango. Anong koneksyon niyo sa kanya ni Madeline? Kahit alam niya ng tungkol doon ay nagawa niya pa rin itanong upang makasiguradong tama nga ang natuklasan niya. He's my cousin. Kapatid ni Mami ang ina niya. And saglit itong tumigil. Humugot muna ito ng malalim na hininga bago muling nagpatuloy. Ex ni Madeline. Niloko rin ba siya ni Medi? Of course not. Magkakasunod pa itong napailing. Nakipaghiwalay na sa kanya si Madeline bago kami nagkaroon ng relasyon. Pero hindi siya naniwala. Bumakas ang lungkot sa mga mata nito. Inakala niyang niloloko namin siya. Nagalit siya at lumayo. Pero isang araw nagulat na lang ako nang sabihin ni Medi na nakabalik na pala siya ng Pinas. At mas ikinagulat pa namin na makitang magkasama kayo. Sa kanya ako nakatira. Hindi niya alam kung dapat ba niyang sabihin ang totoong relasyon nila ni Oliver. Ayaw niyang magmukhang masama ang binata. Dahil kahit inisip niyang ginamit lang siya ni Oliver, ay naging mabait din naman to sa kanya. Natulungan din siya sa problema niya. Mabait ang pinsan ko pero sana mag-ingat ka pa rin sa kanya. Kinuha nito ang kamay niya bago yun hinawakan. Hindi ko alam kung anong balak niya sa'yo. Wala siyang masamang balak, Clarence. Ikaw na rin ang nagsabi, mabait siyang tao. Naiinis na hinigit niya ang kamay pabalik. Yeah, marahan itong napatangu-tango. Ang gusto ko lang yung best para sa inyo ni Oliver. Mahalaga kayo sa akin parehas. Sana matagpuan niyo na rin ang taong magmamahal sa inyo ng tapat. Dahil deserve niyo yun. Kailangan ko nang umuwi. Mabilis na siyang tumayo. Mag-iingat ka, Doreen. At sana sa muling pagkikita natin, napatawad mo na ako. Huling wika nito bago nagpaalam sa kanya. Sa pag-uwi ni Doreen sa kanilang bahay, ay nasurpresa siya nang madatnang malinis ang bahay. Pero nang maalalang sinabihan niya nga pala sina Darius na uuwi siya, ay agad ding napawi ang ngiti niya. Naisip niyang baka ang mga ito naglinis. Tss, kailan ba kasi naglinis ang kanyang ina? Nagpatuloy siya hanggang sa kusina. Bahagya pa siyang napahinto nang makarinig na tila may nagtatalo doon. Binilisan niya na lang ang hakbang hanggang sa tuluyang makarating sa kusina. Surprise! Magkakasabay na sigaw ng mga kapatid at nanay niya. Gulat namang napahawak siya sa bibig.
Anong meron? Nagtatakang tanong niya. Nang igala niya ang tingin ay nakita niya ang mga pagkain sa lamesa. O sino may birthday? Wala. Natatawang tugon ng nanay niya bago siya nilapitan. Pasasalamat lamang iyan dahil sa pagiging mabait na kapatid at anak mo sa amin. Hindi na siya nakaangal pa nang yakapin siya nito. Patawarin mo ko anak. Sa mga pagkukulang ko Doreen, naging pabaya akong ina eh. Kung kanina'y nakangiti, ngayon ay maluha-luha na ito. Pati tuloy sila'y naiiyak na rin. Pero pangako, babawi ako sa inyo. Maghahanap na ako ng trabaho. Hindi ko na iaasa sa iyo ang lahat. Nanay, dahil wala siyang maapuhap na sasabihin ay niyakap niya na lang din to. Ako rin, babawi ako sa inyo. Patawarin niyo rin sana ako. Singit naman ng Kuya Danjo nila. Tulad nila'y umiiyak na rin to. Lumapit to sa kanya at siya naman ang niyakap. Patawad rin kung naging pabigat kami. Shh, tama na. Hindi na yun importante. Ang mahalaga babawi na kayo ni nanay sa amin. Oo nga, marami na kayong utang sa amin eh. Pagbibiro naman ni Darius na, ikinatawa nila. Yes, nagkabati rin kayo. Mabuhay ang pamilya Ilagan. Saad naman ang bunso nilang kapatid. Bahagya niya namang ginulo ang buhok nito, saka niyakap ng mahigpit. Kain na, tara na. Muli ay saad ni Darius. Mahuling kumain siya maghuhugas ng plato ha. Sa sinabing yun ay parang batang nagunahan ng mga ito sa lamesa para kumuha ng makakain. Siya naman ay nanatiling nakatayo. Masayang pinagmamasdan niya ang pamilyang hindi niya inakalang magkakaayos pa. Kahit wala silang ama, ay hindi yun naging dahilan para hindi sila maging maayos. Kahit walang tatay na susuporta sa kanila, ay makakaya nila yon ang magkakasama. Madilim na nang nakauwi si Doreen sa bahay ni Oliver. Sa kanyang pagpasok sa sala, ay agad niyang nalanghap ang pinagsamang amoy ng usok at sigarilyo. Bagamat medyo madilim ang paligid ay natanaw pa rin niyang binata. Nakaupo sa may bar counter at umiinom. Buti, naisipan mo pang umuwi. Napapitlag siya sa kinatatayuan ng malakas nitong ipinatong ang baso sa counter na gumawa ng malakas na ingay. Oliver, madilim ang aura nito nang humarap at humakbang palapit sa kanya. Papasensya ka na, napasarap ang kwentuhan namin nila Darius eh. Kinakabahang saad niya. Right. Ngumisi ito. Umuwi ka ba talaga sa inyo? Mahina ngunit mariin ang mga binibitawan nitong salita. Galit ito at alam niya yon. Ang hindi niya lang maintindihan ay kung bakit nagagalit ito. May nagawa ba siya? Sa kanilang dalaway siya nga dapat ang magalit eh. Dahil pakiramdam niya, sa pangalawang pagkakataon ay naloko na naman siya. Oo, umuwi ako. Nasa iyo na yun kung maniniwala ka. Tugon niya. Akmang lalagpasan niya ito nang muli itong magsalita. Kaya pala magkasama kayo ni Clarence kanina. Bakit kailangan mo magsinungaling sa akin? Puno ng puot ang boses nito. Nagkabalikan na ba kayo? Hindi makapaniwalang nilingon niya ito. Bakit kilala mo si Clarence? Balik tanong niya na ikinatigil nito. Hindi ka makasagot? Pagak siyang natawa. Dahil alam mo sa sarili mo na kung may nagsisinungaling man dito, hindi ako yon. Ikaw yun, Oliver. Singhal niya. Muli niyang naramdaman ang pagbigat ng dibdib. Ganito siya palagi. Sa tuwing maglalabas ng saloobin ay nauuna pang umiyak. Hindi naman kagad nakasagot si Oliver. Hindi niya alam kung ano bang dapat sabihin sa dalaga. Tama ito. Nagsisinungaling siya. Sa loob ng 1 taon ay nagawa niyang istok si Doreen. Balak niyang gamitin to laban sa pinsan at sa babaeng nanakit sa kanya. Alam niyang biktima din ito ng panloloko ng dalawa. Pero gusto pa rin niyang subukang mapalapit dito para pasakitan si Clarence. Alam niyang kapag nasaktan niya si Doreen ay higit na masasaktan si Clarence. Dahil kahit papano'y minahal pa rin naman ito ng lalaki. Pero kabaliktaran ang nangyari. Dahil sa sobrang tagal ng pagsunod-sunod niya sa dalaga, hindi niya namalayang nahuhulog na palang loob niya rito. Hindi niya alam kung papaano niya napigilan noon ang sarili nang makatabi ito sa eroplano. Gustong gusto niya itong yakapin noon at damayan. Dahil alam niyang pag-uwi nito ng Pinas
masasaktan lamang ito. At hindi nga siya nagkamali dahil nakita niya na lamang to sa simbahan na umiiyak, pero pinigilan pa rin niya ang sarili na wag itong lapitan. Ayaw niyang pag-isipan siya nito ng masama, pero muli niya itong makitang tulala at nalaman niyang baon nito sa utang ay hindi na siya nakatiis pa na lapitan to. Grabe ang sayang nararamdaman niya nang pumayag to sa inaalok niya, pero ang totoo ay hindi niya talaga to kayang galawin. Hindi niya kayang sirain ang pagiging inosente nito. Mahal niya ito at iginagalang niya ito. Pero dahil lalaki lang din siya ay hindi na rin siya nakapagpigil. Lalo na't binigyan na siya ng permiso ng dalaga. Nang gabing may nangyari sa kanila ni Doreen, sa kanyang pagtulog ay napanaginipan niya ito at si Madeline. Nagkakasakitan ng dalawa. At nang mapuruhan si Doreen ay nanggagalaiti niyang nilapitan si Maddie. Sa sobrang galit niya sa babae, hindi niya namalayan na totoong nabigkas niya na pala ang pangalan nito. Nang magising siya kinaumagahan ay hinanda niya ng sarili dahil nagpasya na siyang sasabihin na lahat kay Doreen ang totoong pagkatao niya at plano niya noon na nabago na dahil sa kanyang pagmamahal dito, pero naudlot pa rin. Nakita niya kasi ito at si Clarence na magkasama. Hindi niya na nagawa pang lapitan lalo at nakita niyang hinawakan ng binatang kamay nito. Kaya nagpasya na lamang siya umuwi at magpakalasing sa pagbabaka sakaling mabubura kahit konti ang sakit. Ginamit mo lang ako para makapaghiganti kay Clarence, hindi ba? Puno ng sakit na tanong ni Doreen kay Oliver. Diba, Oliver? Ano? Galit ka kanina, diba? Bakit bigla kang natahimik? Dahil tama ka. Nagbaba ito ng tingin. Ginamit lang kita dahil gusto kong ibalik sa kanila yung sakit na pinaramdam nila sa akin. Nangihinang napaatras siya. Tuluyan na ring nanlabo ang paningin niya dahil sa mga luhang hindi na napigilang dumaloy pababa. Hindi niya akalaing mas masakit pala na sa bibig nito mismo manggaling ang katotohanan. Bakit sa akin? Luha ang tanong niya. Nasaktan din naman ako ah. Hindi na siya makapagsalita sa pinaghalong iyak at pagsikip ng dibdib. Dahil tanga ako noon, Doreen. God knows kung gaano akong nagsisi. Umatras siya nang magtangka itong hawakan ng kanyang kamay. Sa maniwala ka man o sa hindi, nung nagkita tayo, nung inalok kita, wala na sa plano kong gamitin ka. Dahil talo na ako. Hulog na ako sa'yo. Nagtangis ang ngipin at mariin siyang napailing. Pinapaasa mo na naman ako. Gustong gusto niya itong pero alam niyang hindi niya ito kayang saktan. Alam kong hindi ka maniniwala, pero sana bigyan mo ako ng chance na patunayan yun sa'yo. Hindi ko alam kung kaya ko ba, Oliver. Kita niyang pagkawala ng buhay sa mga mata nito. Pero gusto ko lang malaman mo na mahal din kita. Hindi lang ikaw ang natalo dahil mas talo ako. Kasi minahal na kita eh. Doreen, muli, nagkaroon ng kislap ang mga mata nito. Sabihin mo nga sa akin, yun bang mga pinapakita mo sa akin? Parte lang ba yun ng paggamit mo sa akin? Magkakasunod naman tong umiling. No, hindi. Lahat ng pinapakita ko sa'yo, totoo lahat yun. Lahat ng sinasabit pinaparamdam ko sa'yo, totoo dahil mahal kita. Kung bibigyan ba kita ng chance, maipapangako mo bang ako lang ang babae dyan sa puso mo? Wala na si Maddie? Paninigurado niya. Wala naman kasi sigurong masama kung magiging marupok siya ngayon at pagbibigyan ng sariling lumigaya sa piling ng taong mahal niya at mahal rin siya. Ikaw lang. Ikaw palagi, Doreen. Sa katunayan ay wala na ang sakit dito sa dibdib ko. Napatawad ko na sila. Tanggap ko nang sila talaga ang para sa isa't isa. Madamdaming saad nito habang humahakbang palapit sa kanya. Dahil ikaw at ako. Nang makalapit ay marahang hinawakan ang mga kamay niya. Tayo ang para sa isa't isa. At ngayon, naniniwala na ako na palaging may dahilan ng mga pangyayari. Kung hindi dahil sa bala kong pagganti, hindi kita makikilala. Hindi ko makikilalang babaeng magbibigay ng bagong pag-asa sa akin. Babaeng kaya kong paglaanan ng buhay ko. Babaeng pakamamahalin ko hanggang sa huling hininga ko.
Ang dami mong sinasabi, Oliver. Oo na, bibigyan na kita ng chance. Salamat ka, mahal kita. And I love you too. Pangakong hindi ka magsisisi. Wika nito bago siya siniil ng halik. Halik na puno ng pagmamahal. Alam ni Doreen na marami pa silang pagdaraan ng problema at pagsubok ni Oliver. Pero alam din niyang magkahawak kamay nila yung haharapin. At ang mga puso nilang nasaktan noon ay handa nang magpatawad ngayon dahil natagpuan na nila ang isa't isa. Sa isa't isa nila natagpuan ang pagmamahal na hindi matutumbasan ng kahit na ano. Wakas.